sa akin kung ang City Hall ba daw po ng Pasig ay mahal o hindi. So sabi ko, baka hindi naman. Sabi ko, baka naman tama. Pero syempre po, bilang isang contractor din naman, so pinag-aralan ko po yung City Hall dahil bakit may nagtatanong sa akin kung mahal ba daw o hindi. At ito ba daw ay magbibigay ng magandang ekonomiya sa Pasig. So nag-compute po ako kung talagang mahal. Kasi syempre, bilang mamamayan po ng Pasig, ay kailangan po maging maganda ang budget ng Pasig sapagkat para sa ganun po, yung tax po na ibinabayad natin ay talagang tunay na mapapakinabangan ng lahat ng mga Pasigenyo. So habang nagko-compute po ako, base po ito sa aking experience sapagkat kami po ay builders po kami. Marami na po kami nagawang mga hospital, marami na po kami nagawang pabahay, marami na kami nagawang mga eskwelahan, kalsada, tulay, at kung ano-ano pa at mga multipurpose hall. So nag-compute po ako. So, nag-arrive po ako dun sa computation ko na yung 9.6 billion pala ay parang totoo ang sinasabi nila na medyo mahal. Opo. So, sa computation ko na 1 unit ng Pasig City Hall na 9.6 billion, nag-compute ako na pwede pala tayong makapagpatayo na isang Pasig City Hall din po na 2.7 billion lang. Bakit kamo 2.7 o 70,000 per square meter? Base po sa laki at sukat na requirements nila. At future-proof din po. Future-proof, earthquake-proof. So dito po tayo nag-arrive na 2.7 billion. At katunayan, sabi ko 9.6 billion, pero pwede palang tapusin ang City Hall ng 2.7 billion lang. At katunayan, kung si Ate Sara po ay magkakaroon sana ng pagkakataon na siya ay palarin in the future, ay hindi lang po 2.7 billion na City Hall ang pwede po nating maitayo at maipalit po sa 9.6 billion ng kasalukuyang administrasyon na ngayon na itinatayo. Kundi madadagdagan pa natin ito ng isang 11-story hospital na nagkakahalaga ng 500 million at mula doon sa sukli ng 9.6 billion, pwede pa po tayo makapagpatayo ng 5 units ng 11-story housing na nagkakahalaga ng 2 billion, isang 11-story university na nagkakahalaga ng 500 million, 5 pirasong 7 palapag na high school building na nagkakahalaga ng 500 million, 5 pirasong 7 palapag na elementary school building na nagkakahalaga ng 500 million, 2 pirasong tulay, makakagawa tayo na nagkakahalaga ng 300 million upang maibsan ang ating mga traffic congestion, 10 pirasong kalsada na tag 3 kilometro ang layo na pwedeng ilagay sa pinagbuhatan. Ang budget ay 100 million sapagkat maraming kalsada, malapit pang lugar sa pinagbuhatan, wala pang kalsada. 10 pirasong drainage line canal, flood control na 3 kilometro ang haba, na ang halaga ay 100 million na pwedeng ilagay din sa pinagbuhatan, kaya sila binabaha dahil wala pang kanal yung ibang lugar doon. At 30 pirasong multi-level, multi-purpose hall with covered court na 1.5 billion ang magagawa po mula sa 9.6 billion. At katunayan, kung yung budget po ng 9.6 billion ay gagamitin po natin sa 10 pirasong nabanggit ko na uri ng project, ay aabutin lang po ng 8.7 billion. Nakatipid pa tayo. Hindi lang City Hall ang napagawa natin, nakapagpagawa pa tayo ng hospital, pabahay, university, high school, elementary school, tulay, kalsada, flood control, at multipurpose hall. So yun po ang magiging katapat ng 9.6 billion po na City Hall. Ganun po, karami ang magagawa. Ngayon po, mahal po ba itong kinompute ko? Namamahalan po tayo pag in-itemize. Pero bakit pag isa lang, parang namumurahan kayo. So, mahal po ang City Hall ng Pasig. Yun po ang maisasagot ko po sa mga maraming nagtatanong sa akin. Kung mahal po ba ang City Hall ng Pasig? Mahal po. Kung may corruption po ba dyan? Ay, hindi ko po alam. Pero sa computation ko po, 8.7 lang po, pero maraming kasama. Isang itlog, pipiliin po ba natin ang isang itlog na 9.6 billion o 10 itlog na 8.7 billion lang? So, pili kayo, isa o marami? Sa marami. Kasi ito pong gagawin ni Ate Sara kung sakaling siya ay palarin, ito po ay mapapakinabangan ng lahat ng mga mamamayan ng Pasig. Dahil unang-una ang hospital ay kailangan po ng Pasig yan. Dumami na po ang populasyon ng mga taga-Pasig, pero ang hospital po natin hindi pa rin dumadami. Doble na po ang populasyon ng Pasig, pero ang hospital natin hindi pa rin doble. At katunayan, noong araw,
ang nakakasakit lang ng sakit na pangmayaman, mayaman. Pero ngayon po, nagkakasakit po ng pangmayaman na sakit, lahat po mahihirap. Kasi ang kaya lang nilang bilhin minsan, noodles, tuyo, isaw-isaw, sardinas, mga dilata, at kung ano-ano pang klase na unhealthy. Kaya minsan, yung sakit na diabetes, sakit na cancer, kilala lang po sa mga mayayaman yan. Pero ngayon po, panay mahihirap na po, nagkakaroon ng sakit na cancer, diabetes, sakit sa bato. Kasi mas mura pa ang bumili ka ng Coke, kaya nagkaka-diabetes sila kaysa bumili ka ng tubig. Ganun po yun. So kailangan po natin ng talagang hospital at bahay. Dahil una, kapag ikaw po ay kumikita ng napakaliit, ang chance ang magkabahay ka ay napakalayo. So yun pong mahalaga na yun, ang uunahin po natin. At napakarami po. At para sa kinabukasan din ng mga kabataan natin, kailangan po university. At kung papalarin po si Ate Sara, kukunin po natin yan sa 9.6 billion. Hindi po natin papayagan na manahin lang po natin at ipagpatuloy ang 9.6 billion. Sapagkat kung totoong ang sinasabi nila na babawi lang daw po si Ate Sara kasi gumastos daw siya, hindi po totoo yun. Kasi kung totoo po yun, kung sakaling pala rin tayo, hayaan na lang nating manatili ang halaga na 9.6 billion. Opo. Wag na po nating wag na po nating galawin ang 9.6 billion. Sabihin na lang natin, aminahan na namin yung 9.6 billion na yan, hayaan mo na. Oo. So, hindi na natin gagalawin dahil hindi naman po yun ang sadya natin, hindi po yun ang kailangan natin. Gusto natin talaga makapaglingkod sa mga taga-Pasig. Kaya ang gagawin po natin, ibababa po natin ang presyo para sa mas marami pang uri ng mga serbisyo ang mga pondohan po natin. At dito pa lang po, yung pinangako ni Ate Sara na kanyang mga plataforma, dito pa lang po, nasagot na po ng 9.6 billion na yan. At katunayan, matutupad niya na ang halos 90% ng kanyang pinangako na plataforma, pero sa halagang 8.7 billion lang po yung gagastusin at hindi po 9.6 billion na nag-iisang City Hall lang po. Kasi dito po, may City Hall na siya, may hospital na siya, may pabahay na siya, may university na siya, may mga eskwelahan pa na pang high school, elementary school, may tulay, may kalsada, may flood control, at covered court na multi-level at multi-purpose hall. Ganun po kalayo ang mararating ng 8.7 billion lang, not 9.6 billion. Yan po. Boss, tanong ko lang po, doon ba sa computation yun ng 2.7 billion, kasama na yun furniture o mga cabinet sa City Hall? Actually po, ito po ay panay infrastructure po ito at kasama na rin po yung mga abang ng computer. Katunayan, yung kanila po, tinanggal na po nila ang computer nila nung nasita natin dati. Nilagay na po nila sa infrastructure po yun. Dahil unang-una po, kung ang City Hall po ay matatapos ng 6 na taon, obsolete, outdated na rin po ang mga computer niyan at parang itatapon mo na lang sa basura. Dahil una, 6 years from now, hindi na po tayo gumagamit ng keyboard. Nagsasalita na lang po tayo, nagtatype na ang ating computer. Nagsasalita na lang tayo, may typist na po tayo. Yung ating boses, nagtatype na siya. Opo, hindi na natin kailangan ng keypad. Siguro gagamitin lang natin yan para on ang computer o ano pa mga klase ng bagay. Sir, yung nag-umpisa na kasi ano po yung ginigiba na yung sityo sa mga katalipan, lalo na. Talagang pwede po talaga itong ipatigil ayon po sa batas pag nanalo po si Ate Sara. Pwede naman po, kasi unang-una po, may mga 4 pa po na unit ng lupa dyan na hindi pa nakapangalan sa City Hall, so bawal po yun. Kasi malversation of public funds po yun kung isang pribadong area ay tinatayuan mo po ng government money. Opo, so bawal po yun. May dahilan po tayo na pwede po nating ipakancel ang kontrata na yan. At syempre po, nakakapanghinayang kung itutuloy pa rin talaga yung 9.6 billion na yan. Samantalang meron naman po tayong 2.7 billion lang na City Hall, maganda na po. Ang quality po niyan, yung 70,000 per square meter na yan, ang quality po niyan, para na pong pang Shangri-La. 70,000 per square meter. Opo. Kasi pag umabot na po ng 210,000 per square meter, mala Burj Al Arab na po yan na hotel, na yung mga langaw po, nadudulas na po. Hindi na po makaapak yung langaw, sobrang ganda na po. So 7-star hotel po, hindi po tayo gagawa ng 7-star hotel. Ang gagawin lang po natin, tama lang po. Para sa ganun po, hindi naman po matakot yung mga mahihirap na pumasok sa loob ng City Hall. Yun po ang gagawin natin. Kasi ang City Hall po natin ngayon,
base sa mga engineer na nakakausap ko, ng mga taga City Hall din, ay pwede pong i-retrofit. Kaso, dinemolish nila, so wala na po tayong i-retrofit kasi almost 25% ng City Hall, sira na. Hindi na natin kayang i-retrofit yan. Pero sana, kung hindi pa siya nasisira, pwede po natin ipa-testing yan. Sa testing na yon, magsasuggest po ang mga nag-testing na mga engineering company na ito po, pwede pa siyang i-retrofit at magagastos natin dyan, baka 500 million lang. Pwede na ulit. Pero ulitin ko, sir. 9.6, 2.7, mukhang ang layo po. Gano'n ka ano ito talagang may puprove nyo talaga na kaya ang 2.7 from 9.6? Yung sinasabi pong 2.7 billion po na to, 70,000 per square meter po, wala pong tututol dito na kahit sinong contractor sa buong Pilipinas. Katunayan, pag narinig ng mga kontratista, ang salitang 70,000 per square meter, magpapagting ang mga tainga ng mga yan. Walang yan. Ang mahal niyan. Mahal pa rin yan. Kasi yung iba po, 55,000, nag-aagawan pa yung mga contractor per square meter. Pag umabot ng 60, panalo na rin sila para sila nanalo sa loto. Pag umabot ng 70, anak ka na ng Diyos niyan. Opo. So, ibig sabihin, kinumpute natin yung per square meter ng 2.7 billion na City Hall para sa anak ng Diyos lang. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nanalo sa bidding na yan, para kang anak ng Diyos. Dahil una-una, 70,000 per square meter. Pero syempre, pag pinabidding mo pa yan, mas bababa pa yan. Opo. Sir, ayun kung ginabanggit nyo kanina na 9.6 billion ang gastos na nitong administrasyon sa ngayon. Magkano po ang computation ng per square meter? Sa pagko-compute ko po, umabot po siya ng 210,000 per square meter o yung presyo po ng Burj Al Arab, ang katumbas, o tinalo pa niya ang presyo ng Okada, tinalo pa niya ang presyo ng hotel talaga na tunay, yung Soler. Opo. So, ibig sabihin po, ganyan po kaganda ang magiging City Hall natin. Magkakaroon lamang po ng gap ang mahirap at mayaman. Sapagkat habang kulang na tayo sa mga basic services, magagawa po natin gumawa ng isang malamansyon na tahanan para sa mga lingkod bayan. So, ang sa atin po, kay Ate Sara po, kung sakali pong siyang papalarin, hindi po ang tahanan na ito ang uunahin natin. Pero dahil wala na tayong tahanan, gagawa tayong tahanan, pero sa halagang 2.7 lang, pero ang uunahin po ni Ate Sara, kung paano po paglingkuran ang mga taong nangangailangan ng serbisyo. Sapagkat hindi po siya mamumuno dito sa Pasig. Siya po ay maglilingkod. Opo. Sir Curly, maraming agam-agam na mga Pasigenyo. Dahil contractor daw kayo, tapos ang inilalatag niyong plataforma ay puro infrastructure. Baka kayo daw po ang gumawa nitong mga project na ito. May batas po tayo na RA 9184 at gustuhin man po natin na tayo na lang sana ang gumawa ng yan, pero hindi talaga pwede. At wala tayong plano sapagkat nabubulunan na po tayo sa national, hindi na po natin kayang kainin pa yan. Ibigay natin sa mga maliliit na mga kontratista para magkaroon sila ng opportunity dito sa Pasig at mga taga-Pasigenyo ang kunin na mga empleyado. May batas po tayo na RA 9184 na affinity until the third degree of consanguinity, bawal pong mangontrata. At kung mangontrata ka, kahit hindi ka pa manalo sa bidding, talo ka, kulong ka. Sapagkat collusion po yun. So ibig sabihin, katulad ng mga sinabi ko ng mga nakaraang araw na para kang tumalon po sa isang kumukulo na mantika para iprito mo na parang ano mo tawag doon? Crispy pata yung sarili mo. Sir, pangalawa, yung 11-story na one unit na hospital, ang tanong ko po, meron po bang mapaglalagyan na lupa? Kasi sa Metro Manila po, halos lahat, wala nang mga lupa. Meron po tayong paglalagyan nito at syempre, ang unahin po nating gawin ay yung kung saan na po yung mga hospital. Pwede po nating i-upgrade. Kasi nakita po natin yung mga ibang hospital po natin, nakadesign siya sa mas matataas. Ibig sabihin po, nakadesign siya pag dumami ang populasyon natin, pwede mo siyang i-upgrade, dagdagan ng palapag. So, doon muna tayo mag-start. At ganoon din po yung Child's Hope, may plano rin naman po sila dyan, hindi lang napondohan, na dagdagan pa ng mga palapag at building. At ganoon din po, may nakita po tayo sa pinagbuhatan na pwede pong lagyan. So, syempre, medyo matagal ng konti ang pag-apply ng permit niyan, pero may nakita po tayo na pwede paglalagyan at napakarami pong lupa ng gobyerno, hindi lang po pwede nating i-reveal. Kasi po, wala silang ginawa kundi bumili ng lupa,
yung po lupa na binili nila para hindi po masayang, doon po natin ilagay ang pangarap ng lahat ng mga Pasigueño. Sir, kung sakaling manalo si Ate Sara, paano makakasiguro ang mga Pasigueño na wala kayong koneksyon para sa mga contractor na gagawa nitong mga infrastruktura? Actually, lahat po ng contractor ay hindi po natin papayagan na sila po ay magbayad pa ng SOP. Katunayan, binagsak natin. Dahil una, kung totoong talagang hindi natin, kung nais natin ng may ganyang klaseng sinasabi nila na ang dating kalakaran daw ay may 30% daw na SOP. Parang naging kalakaran daw yun. Pero nakita ko ngayon, sandali, parang hindi naman yata 30 ang naging kalakaran ngayon. Parang 300%. Kasi kung tutusin, parang pinatungan ng 350% yung project na to para umabot sa 9.6 billion. At katunayan, kung may makikipagdebate sa akin, makikipagtalo sa akin, makikipagkomputan, ay tatanggapin ko po yung hamon nung kung sino man yun. Dahil una, para sa akin po, kakampi ko ang lahat ng contractor sa buong Pilipinas pagdating sa ganitong klase ng computation. Lalo pa pag narinig nila ang 70,000 per square meter, magpapagting at mag-iinit ang kanilang mga tainga. Dahil bihira po yung ganyang klase na per square meter. Pero kung makarinig ka pa ng 210,000 per square meter, mas magpapagting palalo ang tainga mo. Dahil una sa kasaysayan ng pangongontrata namin sa buong Pilipinas, pati sa pribado, ngayon lang dito lang pala sa Pasig matatagpuan ang 210,000 per square meter na construction. Opo.